day, ma'am. My name is Vanessa B. De Guzman. Ang naka-assign po sa aking report is storage of cereal grains. So, pag sinabi natin storage of cereal grains, so pag-iimbak nga po, gaya na lang po ng mga mais, bigas, yan po. May apat po akong scope na sa aking topic, which is dry, frozen, refrigerator, and pastas po. First one po ay dry. Ang paliwanag ko naman po dito ay yung mga tuyong butil gaya na lang po ng bigas o mais. Mas matagal po ang tinatagal ng butil kung itatago po natin sa isang tuyong lugar o malinis pong lugar para hindi po madaling masira. So, pag umabot po ng 70% ay ligtas po yung mga butil natin gaya na lang po ng bigas at mais po. So, pag umabot po ng 75% po ay hindi na po yung ligtas at magkakaamag na po yun. For example ko na lang po ay bumili po ako ng oatmeal. So, dapat po ay ilalagay ko po agad sa malinis na garapon na may takip po. At ilalagay ko po agad sa cabinet para po hindi po pasukan ng mga langgam at ipis or daga po. At huwag din po natin babasain para hindi po agad masira. Ang sunod po dito ay refrigerator. Ang paliwanag ko naman po dito ay tulad po ng brown rice na hindi pa luto ay pwede po natin ilagay sa ref po. Kung niluto na po natin ang brown rice ay pwede din po natin ilagay sa ref para po hindi po agad mapanis. For example na lang po is nagluto po ako ng lugaw. So, hindi ko po naubos. Keso po, ipapakain ko sa aso or itatapon ko po is maghanap na lang po ako ng malinis na lalagyan at doon ko po ilalagay yung tira kong lugaw at ilalagay ko din po sa ref para po pag kinabukasan, pag gusto ko po kumain ng lugaw is papainitin ko na lang po sa microwave or sa kawali po. Ang sunod naman po natin tatalakayin is frozen. Para po siyang may kahawig kay refrigerator. So, ang paliwanag ko na lang po dito ay pwede po natin i-freezer ang mga butil para hindi masira at magamit ulit natin sa isang araw. Pero, bawal po natin i-freezer ang mga hilaw na butil kasi po nawawala yung protein ng isang butil. For example ko po dito ay nagluto po ako ng quinoa. So, pwede po natin ilagay sa freezer para hindi po agad masira or mapanis po. So, ang last ko pong i-discuss is all about pastas or pasta. So, sasabi po dyan ay ari daw po ay unang ginawa ng mga China pero naging sikat daw po sa buong mundo kasi po dinala ni Marco Polo mula sa Asia papuntang Europe. So, ngayon po is karaniwang pagkain natin sa bansa. Pag sinabi po nating pasta means paste or dough. So, ano nga po ba yon? For example na lang po ay spaghetti. Ang spaghetti nga po ay karaniwang hinahanda natin sa birthdayhan. Macaroni salad, yan ay kadalasan natin inahanda sa Pasko.